Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 45 pesos na kada kilo na Rice for All program ng Department of Agriculture umarangkada na sa ilang kadiwa center. Pinsala ng bagyo sa mga palayan na nasa ilalim ng contract farming, minimal lang ayon sa NIA. Suspension sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program, hindi kailangan ayon kay DOTR Secretary Jimmy Bautista. Sa MBC TV correspondents, 20 anyos na estudyante patay sa aksidente sa motorsiklo sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Pinoy boxer na si Carlo Paalam pasok na sa quarterfinals matapos talunin ang kalabang Irish. At sa showbiz spotted, anak ni Mayor Francis Zamora na si Amanda nakiusap na wag magkalat ng fake news sa gitna ng pagkakalink kay Daniel Padilla. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Good news sa ating mga kababayan dahil umarangkada na po ang 45 pesos na kada kilo na Rice for All program ng Department of Agriculture sa ilang kadiwa centers sa metro o sa bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na pati Visayas at Mindanao ay makikinabang din sa naturang programa simula sa susunod na linggo. Ang buong detalye tutukan sa report ni Boy Gonzales. Tiniyak ng Department of Agriculture na mabibigyan din ng murang bigas sa mga taga-Visayas at Mindanao. Ito sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kasunod ng paglulunsad ng Rice for All program sa Bureau of Plant and Industry sa San Andres, Manila kanina umaga. Ayon kay Guevara, posible sa susunod na linggo ay maipatupad na ito sa Cebu at Davao upang makabili na rin ang mga taga-roon ng murang bigas. Kasama po sa plano natin for Kadiwa is ang expansion po niya ng ating mga Kadiwa centers sa hindi lang po dito sa Luzon, pati po sa Visayas and Mindanao. In the coming weeks po, i-announce po namin ang pagbubukas ng ating mga Kadiwa centers, particularly siguro po sa Cebu, sa Maguindanao, sa Mindanao, sa Sulu. Yan po yung mga target areas natin. And definitely may mga LGUs na rin pong kumakausap sa atin like in Agusan del Norte, Sur, sa Mindanao po. Yan, nakikipa sa Davao, meron din po nakikipag-usap sa atin. Meron din po sa Bicol. So, tuloy-tuloy po ang magiging expansion itong pagpaparami natin ng mga Kadiwa centers and of course, yung pagbebenta po natin ng mas mura at dekalidad na bigas. Salamat po. Thank you, ma'am. Ang Rice for All program ay kinapapalooban ng 29 pesos kada kilo ng NFA rice at 45 pesos kilo ang kada kilo para sa mga well-milled rice. Bukod sa San Andres, Maynila, nagsimula na rin magbenta ng 45 pesos kada kilo sa Caloocan at FTI Taguig. Meron na rin sa Antipolo City, sa Rizal Province at Santa Rosa, Laguna, katuwang ang mga Kadiwa stores. Tiniyak ng DA na maraming supply ng bigas ang kanilang mga partners kung kaya't pangmatagalan na ang programang ito. Ito si Boy Gonzales, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, agad pinatos ng mga mamimili ang unlimited na 45 pesos na kada kilo ng bigas na ibinebenta sa FTI sa Taguig. Pero kasabay nito, tila nagulang ang ilang consumer na nakabili umano ng 29 pesos na kada kilo sa halagang 50 pesos. Narito ang ulat ni Giselle Ricafort.
Unlimited ang 45 pesos na bigas na pwedeng mabili sa Food Terminal Incorporated sa lungsod ng Taguig sa ilalim ng Rice for All program. Kaiba yan sa anunsyo ng Department of Agriculture na limitado sa 25 kilo ng bigas ang pwedeng bilhin kada araw. Ayon sa taga-FTI na tumanggi ng pangalanan, marami silang supply ng pangunahing butil, kaya kahit sako-sako ay pwedeng bilhin gaya noong mga nagkakantin. Nagpapatuloy rin ang bentahan ng 29 pesos kada kilong bigas para sa mga lolo at lola, persons with disability, solo parent at miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ayon sa ilang pumila rito gaya ni Nanay Nena, bagamat madilaw ay masarap at maalsa naman ang nabili niyang bigas. Nadadaan naman daw ito sa 4 na beses na hugas. Ang inaano ko, yung iba, siyempre, arte, ayaw. 29 daw. Sabi ko, sinubukan ko na kapon, masarap. Ugasan mo lang ng 4. Sabi niya, bakit may dilaw-dilaw? Yung dilaw-dilaw na yun, ano yung gamot yun, para hindi mabukbok. Pinaliwanag ko, sinubukan ko, dagdagan lang ang tubig, masarap. Lalo na isangat, masarap. Ibinunyag din ni Nanay na ilan umano sa mga nakabibili ng 29 pesos na bigas sa Taguig ang ibinebenta ang nabiling butil sa 50 pesos ang kada kilo. Kakilala na bumibili ng 29. Na bumibili ng maraming 29, kapila-pila, siyempre. Isa-isa. Tapos, pagdating nung binibinta, 50 pesos na. Nalaman lang nila yung hindi pa nakakaalam noon. Nalaman na nila, sinabi ko, hindi yan pumila kayo dahil hindi yan 50 pesos. Binibinta yan. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, minimal umano sa ang pinsala ng bagyo sa mga palayan na nasa ilalim ng contract farming. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA, tapos nang mag-ani ang mga magsasaka bago pa man manalasa ang nagdaang habagat at bagyong Karina. Magbabalita si Rovic Manuel. Masasabing naging minimal lang ang naging pinsala ng nagdaang bagyo sa mga palay na nasa ilalim ng contract farming ayon sa National Irrigation Administration o NIA. Sa panayam ng DZRH kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, sinabi nitong bago pa lamang ang bagyo ay nakapag-ani na ang ibang mga rehiyon ng palay at ang karamihan namang sakahan ay hindi lubhang naapektuhan ng kalamidad. Nakaani na po sa Region 4A, meron din tayo sa Region 13, and dito po sa Upris area, Region 3, sir. Meron na po tayo na ani dyan. Bago nagkaroon ng mga baha, naani na? Tama po. Yung iba naman, hindi naman po naapektuhan, sir. Dito sa may region, yung naani namin sa Region 4A, in fact, yung iba umabot pa ng 7 tons eh. Okay naman po. Ayon pa kay Guillen, sa kabila ng minimal damage, mas magandang ani naman ang aasahan dahil sa paglilipat nila ng cropping calendar sa buwan ng Oktubre. Very minimal lang, pwede ba natin sabihin ganon ang naging damage dyan sa program, admin? Yes, sir. Kaya nga po, itong susunod natin na contract farming, ito na po yung mas maganda kasi October po siya namin gagawin eh. At saka yung dalawang cropping season natin na yan. So, mas lesser po ang chances na mabaha at mabagyo. So, yun po ang sinasabi namin, sir, na ililipat natin yung cropping calendar natin dyan sa mga buwan na yan. Samantala, tiniyak naman ni Guillen na ngayong unang linggo ng Agosto, makararating na ang mga aning palay sa mga Kadiwa Center sa bansa na may ibibenta pa rin sa halagang 29 pesos kada kilo. Habang hanggang isang sako naman ang maaaring bilhin ng kada pamilya, batay na rin sa pattern ng Department of Agriculture. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, wala namang pinsala kaya dapat ay walang ipag-alala. Ito ang tiniyak ng Philippine Navy sa publiko. Kaunay po yan ng mga pangambang nagdulot ng panibagong oil spill ang lumubog na Vietnamese vessel sa pangisdaan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ang mga detalye ihahatid ni Edniel Parosa.
Pinawi ng Philippine Navy ang pangambang nagdulot ng oil spill sa pangisdaan ng mga Pilipino, ang paglubog ng isang barkong Vietnamese sa West Philippine Sea. Ito'y makaraang respondyana ng BRP Ramon Alcaraz ang insidenteng naganap sa loob ng Quirino Atoll, isang traditional Filipino fishing ground sa kanluran ng Palawan. Ayon sa commanding officer sa area na si Lieutenant Commander Christopher Neil Calvo, maliban sa mga naglutangang pagkain, wala na silang nadatnang mga Vietnamese nang puntahan ng fishing vessel na may bow number QNG N6554. Sinuri na rin nila ang maaring pinsala ng barko sa marine environment pero wala naman umanong tumagas na langis mula rito. Pero naispata naman sa layong 4.6 nautical miles mula sa fishing vessel ang isa pang barkong Vietnamese na nakumpirmang nagsakay ng mga nakaligtas nilang kalahi. Pagtapos ng pagresponding ito ng BRP Ramon Alcaraz, isinabak ito ng hukbong dagat sa Maritime Cooperative Activity o MCA kasama ang USS Mobile ng Estados Unidos. Tampok sa joint sails ang communication check, division tactics, photographic exercise at cross-deck exercise ng dalawang barko. Para kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mahalaga ang MCA sa pagpapahusay ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bago ito, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa katatapos lamang na 2+2 meeting na mas pararamihin pa ang MCA na magkakaalyado kasama ng iba pang bansa para seguridad ng rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tinaya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng pumalo sa pinakamataas na inflation rate sa Pilipinas sa nakalipas na 8 buwan ngayong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng masapol ng inflation rate sa Hulyo ang 8-month high mula 4% hanggang 4.8%. Mataas ito sa inflation rate nitong Hunyo na pumalo sa 3.7% at 4.7% noong Hulyo taong 2023. Ang pagtaas ng inflation rate ay bunsod ng mataas na power rate at tumaas na presyo ng agricultural products tulad ng gulay, karne at prutas, kasama na ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, updates naman tayo sa pagdating sa mga kaganapan sa Paris Olympics. Sa mundo ng boxing, hindi pa magpapaalam at sa halip ay aabante pa nga sa quarterfinals ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam matapos nitong talunin ang kalabang Irish boxer via unanimous decision. Makibalita tayo kay Matchpoint Mili Borja. Magandang performance ang ipinakita ng Pinoy boxer na si Carlo Paalam sa unang laban nito para sa 2024 Paris Olympics. Aabante sa quarterfinals ang Tokyo Olympics silver medalist matapos nitong talunin ng kalabang Irish boxer na si Jude Gallagher sa 57 kg men's boxing via unanimous decision. Bagamat nakakuha ng 3 out of 5 votes si Paalam sa unang round, mas dinumina pa nito ang sumunod na rounds para makakuha ng perfect score. At dahil sa matinding depensa habang nagpapakawala ng mabibigat na suntok, muling nakuha ni Paalam ang boto ng mga judge, sapat na para makausad ito sa quarterfinals. Ang Bukidnon Pride na ang ikatlo sa Philippine boxing team na nakakuha ng panalo. Una na rito ang Pinay boxers na si Nesty Petesio at Ira Villegas. Samantala, bigo namang makaabante pa sa next round ng isa pang Pinoy Pride sa boxing na si Hergie Bacyadan matapos nitong matalo sa Chinese foe na si Li Qian sa women's boxing. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Ruta ng mga modern jeep dapat munang isaayos sa implementasyon ng Public Transportation Modernization Program ayon sa isang senador. Mahigit 10 ahensya naman imbitado sa pagdinig ng Senado hinggil sa problema sa baha. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo nagtapos sa ika-12 pwesto sa all-around finals ng Olympic Gymnastics. At sa Showbiz Spotted, makahulugang post ni Nino Mulak. Iniuugnay ng netizen sa kontrobersyal na insidente tungkol sa isang young artist at TV executives. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Samantala, pinangalanan na ni Congressman Rodante Marcoleta ang may-ari ng dalawa sa offshore accounts na iniuugnay sa isang high-ranking official ng Commission on Elections. Ang mga pinakahuling detalye ihatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky? Go ahead, Miss Milky. Go ahead, Miss Milky. Tinukoy ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta si Comelec Chairman George Garcia bilang listed owner ng offshore bank account sa Cayman Islands. Ipinakita ni Marcoleta ang mga kopya ng mga bank transfer receipts para patunayan ang kanyang alegasyon. Napatunayan na nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang bank accounts na may ending number 0750 at 8562. Paliwanag ni Marcoleta na nakuha ito matapos magsagawa ng verifications ng offshore bank accounts gamit ang kanyang volunteer sa New York. Nagdeposito ang volunteer gamit ang Chase for Business ng JP Morgan na isang international bank. Nagdeposito lamang ng tig $100 ang kanyang volunteer at dito na verify ng may-ari ng dalawang account ay isang George Erwin Mojica Garcia. Ibinulgar din ni Marcoleta 22 out of 49 na offshore bank accounts ay sarado na. Naisara ito ilang araw matapos siyang mag-press con kaugnay ng mga offshore account ng isa umanong mataas na opisyal ng Comelec na tinatayang umaabot sa $1 bilyong piso. Sa House Resolution 1827, hiniling din ni Marcoleta na ito'y imbisigahan ng Kamara kasabayang hamon kay Garcia na magbitiw na sa kanyang pwesto. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala sa iba pang mga balita, naniniwala ang Department of Transportation o DOTR na hindi kailangan ng suspensyon sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Ayon kay Transportation Secretary Jimmy Bautista, posible lang itong magresulta sa pag-aaksaya ng pondo at maging ng karagdagang gastusin. Tutukan natin ang balita ni Nicole Lopez Poyawan. Iginiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi kailangang suspendihin ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o PTMP. Ito ang naging tugon ni Bautista matapos lumagda ang 22 senador sa isang resolusyon na naglalayong suspendihin ang nasabing programa. Sa 5 pahinang sulat ni Bautista kay Senate President Chis Escudero, sinabi ng kalihim na naiintindihan niya ang sinasaad sa resolusyon na resolbahin muna ang ilang mga issue. Kabilang sa mga isyong ito ang consolidation, route rationalization, maging ang financing. Pero sabi ni Bautista, matagal nang nabigyan ng solusyon ang mga nabanggit na isyong ito matapos ang 3 dekadang pagsusumikap anya ng gobyerno na may sakatuparan ang modernisasyon mula 1992. Dagdag pa ng kalihim, sakaling suspendihin man ang implementasyon ng PTMP, mangangahulugan lang ito ng pag-aaksaya ng pondo at posible pang dagdag gastos. Naniniwala si Bautista na hindi makatutulong ang panibagong suspensyon sa PTMP at magdudulot lang anya ito ng negatibong epekto sa transportasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, iginiit naman ni Senator J.V. Ejercito na huwag nang ipilit ang Public Transport Modernization Program kung kulang pa sa mga paghahanda ang pamahalaan. At ilan sa mga pangunahing problema na dapat anyang solusyonan ay ang pagpopondo at pagsasaayos ng ruta ng mga modern jeep. Alamin natin ang mga detalye mula kay Kyle Bulyas. Hindi dapat ipilit ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o ang dating Public Utility Vehicle Modernization Program lalo kung hindi pa naman handa ang pamahalaan. Ito ang sinabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa DZRH kaugnay ng inihaing resolusyon para pansamantalang isuspinde ang nasabing programa na sinuportahan ng 22 mga senador. Paliwanag ni Ejercito, may 3 problema na dapat tugunan ng pamahalaan bago ipagpatuloy ang modernization program. Kabilang narito ang financing scheme na dati nang inaaray ng mga tsuper at operator ng jeep.
Yan ang pinaka-problema, Bok Jury, 2.5 million to 2.8 million. Sadyang napakabigat niyan. Kailangan mahanapan ng magandang financial package to sa mga ating government financial institutions, no? Kung magkaroon ng mahaba-habang term ng loan para po yung amortization mapababa kasi 3,500 kada araw magiging boundary. Napakabigat ho nun para mahabol ng bawat driver at operator. Bukod dito, dapat din aniyang ayusin ang rationalization ng mga ruta at iayon ito sa umiiral na mass transport system sa bansa. Binigyang diin din ni Ehersito na dapat pagbigyan ng mga local manufacturer ng jeep na makalaban aniya sa iba pang brand ng modern jeepney. Ayon kay Ehersito, ito ay para matiyak na hindi mawawala ang legacy at karakter ng tradisyonal nating mga jeep. Samantala, nilinaw ni Ehersito na hindi sila tutol sa modernization program at kailangan lamang umano itong ihinto pansamantala para tugunan ng mga problemang idinadaing ng mga apektadong tsuper at operator. Para sa MBC TV Network News, ako si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makakaasa naman ng security agencies na nagtatanggol sa teritoryo ng bansa na makatatanggap ang mga ito ng karampatang pondo sa ilalim ng panukalang budget sa taong 2025. Alinsunod dito sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kaugnay ng pangangalaga sa integridad ng Pilipinas. Nagbabalik si Milky Rigunan. Tiniyak ng mga leader ng Kamara na bibigyan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2025 proposed national budget ang mga ahensya ng gobyerno na dumidepensa sa teritoryo ng bansa, partikular ang West Philippine Sea. Ayon kina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, ang pagtitibay na budget ng Kamara ay naayon sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang katatapos pa lamang na State of the Nation address. Sabi ni Dalipe, malinaw ang posisyon ni Pangulong Marcos na prioridad ang pagdepensa sa national territory at integrity ng Pilipinas. Naniniwala si Dalipe na full support ang majority bloc sa paglalaan ng sapat na pondo sa mga security agencies, lalo na ang Philippine Coast Guard, sa harap ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sa panig ni Gonzales, ilang beses nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyan ng sapat na pondo ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa susunod na linggo, sisimula na ng Kamara ang deliberasyon sa 2025 proposed national budget na nagkahalaga ng 6.352 trillion pesos matapos itong maisumite ng Department of Budget and Management sa Kamara noong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nauwi naman sa karahasan ang nangyaring demolisyon diyan sa bahagi ng Harrison sa Pasay City at may ilan pa pong mga residente ang nasugatan. Alamin natin ang update mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Go ahead, Giselle. Alright, go ahead, Giselle. Yuel, isang residente ang inaresto at meron ding mga sugatan sa demolisyon sa mga kabahayan sa FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ayon kay Colonel Samuel Pabunita, hepe ng Pasay Police, lalaking may bitbit na sumpak yung dinampot sa demolisyon. Nauwi sa batuhan ng bote ang umano'y presahang pag-ibasa nasa 30 hanggang 40 kabahayan. Kwento sa atin ng residenteng si Marichu Embay, inipit umano ng barangay ang court order na nagbibigay sa kanila ng 30 araw para lisanin ang lugar. Noong July 17 pa inilabas ang nasabing kautusan, batayan sa iniharap o ipinresenta sa atin ni Ate Marichul na court order kanina, yung kopya, July 22 na-receive ng barangay, pero ngayong araw lang daw ibinigay sa mga residente, mismong araw ng demolisyon. Sa kwento pa ng mga umiiyak na residente, binayaran ng pribadong kumpanya ang ilang kabahayan ng 50,000 piso para umalis sa kanilang tirahan, pero nasa 15,000 umano
umano ang napunta sa barangay. Sa ngayon, sabi ni Colonel Pabunita, contained ng sitwasyon, pero yung mga residente dito blanco kung saan tutungo dahil walang nakalatag na relokasyon at bingi umano sa kanilang hinaingang lokal na pamahalaang sinusubukan pa nating kunan ng pahayag. Ito si Giselle Ricaport o para sa MBC TV Network News, Giselle Ricaport, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Samantala, kasado na ang investigasyon para ungkatin ang tunay na sanhi ng nangyaring malawakang pagbaha bunsod ng habagat at bagyong Karina. At ilan sa mga ipinatatawag ng Senado ay ang MMDA at DENR. Pakinggan natin ang ulat ni Raymond Dadpaas. Umarangkada na ang pagdinig ng Senado hinggil sa nangyaring matinding pagbaha sa pagdaan ng bagyong Karina at habagat noong nakaraang linggo. Ito ay sa Senate Committee on Public Works na pinamumuno ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Mahigit 10 ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon ng mga local chief executives ang inimbitahan sa pagdinig. Ito ay sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways na siyang may pinakamalaking pondo para sa flood control program. 244 billion ang pondo nito para sa taong 2024. Kasama na ang MMDA, DNR, DILG, Climate Change Commission, ang NEDA, Metropolitan Waterworks and Sewerage System, National Power Corporation, National Irrigation Administration, Union of Local Authorities of the Philippines, League of Cities of the Philippines, ang UP Resilience Institute at UP Disaster Risk and Exposure Assessment for Mitigation Program. Sa opening statement ni Senator Revilla, pinatutunayan nito na hanggang ngayon ay marami pa rin ang lubog sa tubig baha sa Central Luzon kahit isang linggo na ang nakalipas. Hindi kailanman matanggap ng ating mga kababayan na lubog sila sa tubig baha sa kabila ng bilyones na pondo sa flood control project. Totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan ang paghupa. Dapat ang pinag-uusapan yung hindi na magbabaha. Maliban sa naglipa ng basura at hindi gumaganang mga pumping stations, isa din sa nababanggit na dahilan ay ang mga reclamation projects. Marami ang nagtatanong kung totoo bang ito ay kabilang sa mga dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila? May malaking kinalaman dito yung reclamation. Totoo ba? Binaraan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Ngayon na meron ng mga reclamation na ongoing. Ano bang mitigation measures natin para wag silang mag-contribute ng pagbaha? Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Tulad kahapon, makakaranas pa rin ng fair weather condition na may bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang buong kapuluan. Bunsod ito ng ridge o extension ng isang high-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na kasalukuyang nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Tinatayaring magiging mapayapa ang ating seaboards dahil sa tuluyang paghina ng hanging habagat na siyang hudyat ng pagpasok ng Pilipinas sa monsoon break. Kaya para sa may mga lakad kasama ang pamilya o barkada, masusulit po ang maaliwalas na panahon hanggang sa darating na weekend. Gayunman, nagpaalala pa rin ng pag-asa sa posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon o gabi, dulot naman ng isolated rain showers at localized thunderstorms. At yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang tinuldukan ng anak ni San Juan City Mayor Francis Zamora na si Amanda ang pagkakalink sa aktor na si Daniel Padilla.
Maging ang alkalde naglabas na rin ng pahayag bilang suporta sa kanyang anak na nag-iisang anak na babae at nakiusap sa publiko na huwag magkalat ng fake news. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Sa gitna ng pagkakalik sa aktor na si Daniel Padilla, may pakiusap si Amanda Zamora, ang anak ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Bagamat walang pangalang binanggit, sinabi nito sa pamamagitan ng isang Instagram story na tigilan ang pagbabakalat ng mga chismis na walang basihan at fake news na wala naman siyang kaugnayan. Sa uli, nagpaalala pa ito to practice discernment lalo na sa online world. Ang pahayag ng dalaga lumabas matapos ang hirit ng entertainment columnist at showbiz insider na si OG Diaz sa kanyang vlog na tinatanong ako kung totoo po ba ang pangalan ng bagong girlfriend ni DJ ay Amanda? Hindi naman natin alam yan. Talagang binabasa lang natin yan. Samantala, maging si Mayor Francis Zamora ay namagitan na rin sa mga kumakalat na espekulasyon sa social media. Ayon sa alkalde, bilang ama, suportado nito ang anak sa pakiusap sa madla na tigilan ang pagkakalat ng peking balita. Siya raw mismo ang magsasabing walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis. Sa ngayon ay focus daw ang nag-iisang babaeng anak nito na matapos ang kanyang master's degree sa Fordham University sa Amerika na magsisimula sa Setyembre. Mga gunita na kamakailan lang, si Mayor Zamora ang nag-officiate ng kasal ng kapatid ni Daniel na si JC Padilla kung saan kinuha rin daw itong ninong. Sa ngayon ay wala pa namang pahayag ang singer-actor tungkol sa issue. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang mas pinaigting na ugnayan ng national at Bangsamoro government. Sa MBC TV correspondents, 20 anyos na estudyante patay matapos maaksidente sa Pangasinan. Sa hoy, bawal yan, parusa sa mga nagtitinda ng mga produkto higit sa SRP o Suggested Retail Price, alamin. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo nagtapos sa ika-12 pwesto sa all-around finals ng Olympic Gymnastics. At sa Showbiz Spotted, makahulugang post ni Nino Mulak, iniuugnay ng netizen sa kontrobersyal na insidente tungkol sa isang young artist at TV executives. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na ugnayan sa pagitan ng national at Bangsamoro governments. Kasunod ito ng matagumpay na turnover ceremony ng kanilang intergovernmental relations body. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Rose Babiera. Tiwala si Pangulong Bongbong Marcos na nasa tamang landas ang Pilipinas tungo sa pagkamit ng mas mapayapa, matatag at masaganang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Yan ang inihayag niya sa kanyang talumpati sa ginanap na turnover ng ikatlong National Government Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o NGBG-IGRB. Ang IGRB aniya ang nagpapatotoo sa produktibong ugnayan ng pamahalaan at rehiyong BARM. Kasabay nito ay tiniyak ng Pangulo na mas paiigtingin pa ang kooperasyon at koordinasyon sa pagitan ng national at Bangsamoro government sa ilalim ng kanyang administrasyon. I am confident that we are on the right path to building a more peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro region as we find responsive solutions to the remaining issues and concerns that still need to be addressed. Sinabi ng Pangulo na makakaasa ang BARM sa patuloy na tulong at suporta mula sa pamahalaan, lalo na't nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon. Ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ang 7 mekanismo ng IGRB na mahalagaan niya sa pagsulong at pagpapatupad ng mga probisyon at prinsipyo na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. At ang pagpapabilang ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front o MILF at MNLF sa Philippine National Police, kung saan 376 sa kanila ay nanumpa na bilang mga patrolman at patrolwoman ng pambansang pulisya. Gayon din ang paglagda sa Intergovernmental Energy Board Circular on the Joint Award on Petroleum Service Contracts at Coal Operating Contracts sa BARM.
Ipinag-utos naman ng Pangulo na tapusin na ng Department of Budget and Management ang Manual of Operations ng IGRB upang mas mapabuti ang pagtugon ng pamahalaan sa mga isyu na kinakaharap ng rehiyon at maisaayos ang sistema rito tungo sa tuluyang pagsasarili nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 20 anyos na estudyante matapos maaksidente sa sinasakyan nitong motorsiklo sa Pangasinan. Habang sa Davao de Oro naman, winasak ng mga otoridad ang mga tanim na marijuana. Pakinggan natin ang back-to-back reports ng ating provincial correspondents na sina Freddy Fardo at June Suter. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan sa Dagupan City ang biktima na nakilalang si Kent Joshua Gubatan, 20 anyos binata, estudyante residente ng poblasyon Mangaldan, matapos itong maaksidente habang sakay ng motorsiklo. Sa ulat ni Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Roldan Gabatan, alas 2 ng madaling araw pauwi na sa kanilang tahanan ng biktima. Nasakay ito ng motorsiklo at binabaybay ang kahabaan ng National Highway sa Barangay Gigilunin nang malus control ito sa Manobela dahilan ng kanyang pagsimplang. Nagtamo ng malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng binata na nadala pa ng LGU ambulance sa paggamutan, subalit idiniklara ng dead on arrival ng attending physician. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binunot ng Maragusan Municipal Police Station ang mga halamang marijuana sa dalawang barangay sa Sitio Gadupi, Barangay Talian at Purok Lanzones, Barangay Lahi sa munisipyo ng Maragusan noong nakarang araw. Ayon sa report na 5 malalaking puno ng marijuana ang nabunot ng mga otoridad dahil sa impormasyon ng mga concerned citizens, kaya natagpuan nila ang mga nasabing puno ng mga marijuana. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Maragusan Municipal Police Station ang mga nakumpiskang marijuana habang inaalam pa nila kung sino ang nagtanim sa puno ng marijuana. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtaas ng bilihin, maraming vendors at retailers ang napipilitang magtaas din ng kanilang paninda. Gayunpaman, nagtatakda ng halaga ang pamahalaan sa mga piling bilihin para naman hindi mabigla ang mga mamimili at maging abot kaya ito. Ngunit ang iba, talaga namang nananamantala. Ano kaya ang parusa sa mga nagtitinda ng higit sa suggested retail price o SRP? Alamin sa report na ito. Isa sa mga tungkulin ng Estado ay masiguro na ang mga basic at prime commodities o iyong mga pangunahing bilihin ay mabibili kung hindi man sa mura ay sa resonableng halaga. Kabilang sa basic necessities na ito ay bigas, mantika, itlog, gatas, iba't ibang uri ng gulay at asukal, habang ang mga prutas, bawang, sibuyas at mga dried beef at pork naman ay itinuturing na prime commodities. Ito ay para protektahan ang mga consumer laban sa panghohoard ng mga produkto at pananamantala, lalo na sa panahon ng mga kalamidad at nationwide inflation. Gayunpaman, marami pa ring mga nagtitinda ang kanya-kanyang nagtatakda ng presyo ng kanilang mga paninda na higit pa sa SRP o Suggested Retail Price na itinakda ng gobyerno. Kaya kung mapapansin, iba-ibang halaga sa iba't ibang pamilihan at bagamat magkakalapit ito, mayroon pa rin talagang sumusobra sa patong at hindi na makatarungan ang presyo. Ayon sa Republic Act No. 7581 o Price Act of the Philippines, ang sinumang mahuli at mapatunayan na lumalabag sa price ceiling na itinakda ng gobyerno ay maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon o pagmultahin ng hindi bababa sa 5,000 piso at hindi higit sa 1 milyong piso. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Updates pa rin tayo pagdating sa Paris Olympics. Sa sports naman na gymnastics,
Bigo ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo na makuha ang una sana nitong podium finish sa Summer Games. Ito ay kasunod ng kanyang 12th place finish sa finals ng all-round event. Ang mga detalye tinutukan ni Millie Borja. Nagtapos sa ika-12 pwesto ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa Men's Artistic All-Around Finals ng 2024 Paris Olympics. Bigo itong makuha ang una sana nitong podium finish sa 3 finals na lalahukan sa event matapos makapagtala ng 83.32 points. Nakuha ng pabato mula Japan na si Shinosuke Oka ang gold medal after tallying 16.832 points. Maganda ang ipinakitang performance ni Yulo sa pagsisimula ng pommel horse, ngunit nawala ito sa balanse at nahulog sa mat sa dulong bahagi ng performance, dahilan para makuha ito ng 11.900 points. Pero agad itong bumawi sa rings, scoring 13.933 at sa vault with 14.766. Nakascore din si Yulo ng 14.500 sa parallel bars, 13.600 sa horizontal bars, at 14.333 sa floor exercise. Bagamat bigong makapodium sa all-around event, may pag-asa pa si Yulo na makasungkit ng medalya sa finals ng floor exercise sa August 3 at vault naman sa August 4. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang kumakalat na blind item tungkol sa umano'y pang-aabuso ng 2 TV executives sa isang young artist matapos ang isang party. Ang netizens agad itong ikinunek sa makahulugang post na inilabas ng dating child star na si Nino Bulak. Ang matapang na pahayag ng aktor tinutukan sa Showbiz Report na ito. Inumpisahan nyo, tatapusin ko. Yan ang makahulugang post ng dating child star na si Nino Bulak na usap-usapan ngayon sa social media. Bagamat hindi na idinetalya ng aktor kung tungkol saan ito at kung sino ang pinatatamaan, ay agad bumuhos sa mga komento ng netizens na kaisa sila sa laban nito para mabigyang hustisya ang umano'y nangyari sa anak ng aktor. Kasunod niyan, naglabas din ng cryptic post ang misis ni Nino na si Diane Abby Tupaz na sisiguraduhin daw nilang magbabayad kung sino ang gumawa ng masama sa kanilang anak. Matapang na pahayag pa nito, wala silang pakialam kung sino ang mga haharapin, maging ang mga nagpoprotekta raw dito. Bagamat wala pang kumpirmasyon, hinala ng netizens na tungkol ito sa pumutok na blind item tungkol sa umano'y pang-aabuso ng 2 TV executives sa isang young artist matapos ang isang party. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makapangyarihan o mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.